Tiyo, hindi ka ba nagtataka? Parang sobrang bilis yatang umasenso ng pagawaan ng chicharon ni Aling Rosalinda. Hindi ba sabi mo palagi siyang lugi? O ano naman niya yun? Sabi ko nga pwedeng magbago ang tao. Baka natutunan siya sa mga kapalpakan niya sa mga dati niyang negosyo. May nakita kong kakaiba sa katayan ng karne. Hindi nga ako makapaniwala. Nakakasama ba sa inyo? Kung hindi naman ay huwag mo nang pakialaman. Mahirap yan, Joaquin. Wala ka nang ibang mapapasukan na trabaho. Pero Tiyo, hindi ba ilang patay na ang nakita sa baryo? Ano namang kaugnayan ng paggawa ng chicharon? Oy, Joaquin. Huwag mong sabihin... Paano kung ang isang negosyante na palaging palpak ay biglang umangat at ikaw na empleyado ay may natuklasang kakaiba sa kanyang pagawaan? Anong gagawin mo? Ilalantad mo ba to? O pananatilihing lihim? Pero paano kung ito na lang ang natitirang oportunidad para sa'yo? Dahil sa masama mong nakaraan, handa ka bang yakapin ang kadiliman nito? I-comment mo naman sa ibaba ang sagot mo para mabasa namin. At kung gusto mong malaman kung anong sikreto ng biglang pag-asenso ng pagawaan ng chicharon, pakinggan mo ng buo ang kwentong ito hanggang sa dulo. Hindi lang ito tungkol sa pag-asenso ng pagawaan. Patungkol din ito sa buhay at paghihirap ng iba't ibang klase ng tao, lalo na ang binatang si Joaquin at ang dalagang si Melissa. Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Joaquin, tubong Visayas, at ang kwentong ibabahagi ko ay may kinalaman sa isang liblib na baryo dito. Napili ko pong baguhin ang pangalan ng mga taong sangkot, pati na rin ng mismong lugar na pinangyarihan upang makaiwas ng anumang kontrobersya. Anumang pagkakapareho ay hindi sinadya at nagkataon lamang. Sa kwentong ito, ipagtatapat ko po sa inyo na ako ay isang rebeldeng basagulero na sugapa sa iba't ibang bisyo. Napasama ako sa mga gang na gumagawa ng iba't ibang klaseng krimen at inilaglag nila ako sa mga otoridad matapos silang gumawa ng karumal-dumal na gawain. Masama ang impresyon ng mga tao sa akin kaya naman naging madali sa kanila ang pagbintangan ako kahit na wala naman talaga akong kasalanan. Itinakwil na rin ako ng aking mga magulang, kaya isa lang ang aking pinuntahan. Sa liblib na baryo, kung saan nakatira si Tio Tuning. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan ng gabing yon, ay pahangus kong kinatok ang kanyang pinto. Siya nga pala, mga mahal naming listeners, huwag po nating kalimutang bisitahin ang isa pa nating channel na Aswang Diaries para sa mas marami pang kwento nyong mapapakinggan. Siguradong magugustuhan nyo rin ang mga kwento doon. Maraming salamat po in advance. Tiyo! Tao po! Tiyo! Oh, Joaquin! Anong ginagawa mo rito? Malakas ang ulan na. Tiyo, hinahabol nila ako. Ano? Alika, pumasok ka. Salamat, Tiyo. Itong tumalya. Magpatuyo ka ng katawan mo. Opo. Anong nangyari? Huwag mong sabihin napasama ka na naman sa gulo. Kalalabas mo pa lang sa kulungan na. Ako ang nagbayad ng pampiyansa mo. Tiyo, di ba sabi mo pumasok ako sa school? Ginawa ko naman. Ang hindi ko lang maalis sa akin yung pagsusugal. Binalikan ako ng mga gang. Tapos, alam mo ang ginawa nila? May pinatay at pinagsamantalahan silang dalaga. Tapos akong ikinanta nila sa mga pulis. Loko ka pala eh. Hindi ka naman lumayo sa lugar ninyo. Hindi pa sabi ko pumunta ka ng Pampanga sa mga lola mo? Hindi ka pala nakinig sa akin eh. Tigas ulo mo. Tiyo, ayaw naman ni Lola sa akin eh. Iniisip kasi nila na hindi na ako magbabago. Baka raw, ma-impluensyahan ko pa ng hindi maganda mga pinsan ko. Tumitikim ka pa ba? Konti lang. Pero Tiyo, nung isang araw pa yon. Stress eh. Di pa naman ako kasing adik ng iba dyan. Nakokontrol ko pa. Loko ka naman pala eh. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang mga magulang mo ba?
Wala namang pakialam yung mga yun eh. Si Papa nasa babae niya. Sa ermita ba yun? Si Mama naman, nagpopok-pok. Wala rin pinagkatandaan ng mga magulang mo. Yun nga po eh. Mas gusto nga nila na makulong na lang ako. Kasi isa pa ako sa sakit sa kanilang ulo. Wala na rin naman silang pakialam sa akin eh. Nabuo lang ako dahil sa kakatihan nila. Pero pagkatapos nun, wala na. Bahala na ako sa buhay ko. Sigurado ka bang wala nakaalam na dito ka pupunta? Baka mamaya niyan sugurin itong bahay ko ah. Wala tiyo. Malay pa naman nila sa liblib na lugar na to. Dito ako pumunta kasi hindi ko sasaluhin ang kasalanan na di ko ginawa. Nagkataon lang na masama na ang impresyon nila sa akin. Kaya mabilis akong pinagbintangan. At saka gusto ko na talaga tiyo na magbagong buhay. Hindi sumagot si Tio, pero halata sa mukha niya na gusto niya akong tulungan. Isang araw, meron siyang inirekomendang trabaho. Isang pagawaan ng chicharon sa kanilang baryo. Matagal na ba yun, tiyo? Oh, yung may-ari niyan ay matagal nang may negosyo pero laging palpak. Ngayon sumubok siya ng bago. Yung paggawa ng chicharon. 1 buwan pa lang yan eh. Bago pa nga lang pala. Oh, nandito na tayo. Galingan mo makipag-usap sa may-ari ha. Bula-bulahin mo na. Opo, tiyo. Oh, Tony, napadaan ka. Ipapasok ko sana itong pamangking ko eh. Di ba naghahanap ka ng tao? Oo. Kulang na kulang pa mga tauhan ko rito. May bagong apply nga rin na dalaga kahapon. Joaquin, pakilala ka. Joaquin po. 24 anyos. Bakit balot na balot ka? May tattoo ka, ano? Itinatago mo? Aling Rosalinda. Yung pamangking ko ay dating kosa. Ayos lang ba? Toning naman. Parang hindi mo alam ang nakaraan ko. Walang problema sa akin. Ang mahalaga, may kamay, may paa, may utak. Walang diferensya sa pag-iisip at hindi mahina ang katawan. Pasok na ba? Ay, oo naman. Bakit hindi? Joaquin, sumama ka sa akin sa loob. Salamat po, Aling Rosalinda. Maliit na bagay. Joaquin, galingan mo ha. O siya, Aling Rosalinda, salamat ha. At ikaw nang bahala dyan sa pamangking ko. Sige, walang problema. Umalis na si Tio at sinamahan naman ako ni Aling Rosalinda sa loob ng pagawaan. Abala ang mga tauhan sa loob. May nagre-repack ng chicharon at sa kabilang area naman ito niluluto. Napansin ko na tila kaparehas ko lang ang mga naroon dahil sa mga itsura nila. Merong may mga tato, may hikaw sa ilong at bibig. May kulay ang buhok ng mga lalaki. Yan ang mga tao ko. Yung iba dyan ay matagal na. Mga tao ko pa sa dati kong negosyo. Huwag kang magugulat ha. Iilan lang dyan ang matino. Karamihan dyan ay mga kagaya mo rin na dating nakulong at napariwara ang buhay. Pero yung iba naman dyan ay hindi ganon, kagaya ni Mang Herman. Ganun po ba? Nakakatuwa naman po kayo. Mukhang may malasakit po kayo sa mga tao kasi hindi kayo namimili. Abay, oo naman. Naniniwala kasi ako na yung mga taong napariwara ang buhay, sila ang dapat mong binibigyan ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga yan. Ingat ka lang kay Mandong. May topak yan. Masagulero at medyo nananamantala. Alam ko na po pala kung sinong iiwasan ko. Baka kasi mamaya, masabak na naman ako sa gulo. Ayoko nang madismaya sa akin si Tio. Ang makakasundo mo naman dyan ay si Miguel kasi kaidaran mo. Teka, tatawagin ko. Miguel! Oh! Ano po yun, madam? Ito nga pala si Joaquin. Ikaw nang bahala sa kanya. Tuturuan mong mabuti, ha? Oo, sige, madam. Ako ang bahala. Oh, Joaquin. Makisama kang mabuti sa mga kasamahan mo, ha? Pag inuutusan ka, sumunod ka. Basta't para sa trabaho. Opo. O siya, sige na. Kaya nyo na yan. Malalaki na kayo. Miguel, ang bilin ko, ha? Sige, madam. Ako na ang bahala dito kay pareng Joaquin, di ba? Oo. Miguel nga pala. Nakipagkamay si Miguel sa akin
Pagkatapos, ay sinimulan na niya akong ilibot sa area kung saan nagre-repack ng chicharon ang mga tao. Paring Joaquin, doon sa dulo nilalagay ang mga nilutong chicharon. Nakalagay siya sa malaking kawa. Wala pang budget si madam na pangbiling ng makina kaya mano-mano muna ang repack. Tandaan mo ha, bawal tumikim habang nagtatakal. May kasabihan kami rito na pag may na high blood, matik. Patagong kumakain ng chicharon. Hindi naman. Masarap lang naman para sa akin ang chicharon kapag may alak. Isa pa yan. Bawal din mag-uwi. Tapos doon sa sumunod na mesa, doon naman siniselyohan. May timbangan din doon para masiguro na walang dayaan sa timbang. Baka mamaya may labis, may sobra. Mabuti na yung sigurado. Okay, sige. Miguel, saan ba ako magtatrabaho? Dito ka sa team namin. Maglalagay kayo ng mga finished products sa kahon. Ito naman yung mga i-deliver. Kailangan tama ang bilang ha. Dalawa lang pala kayo rito? Hindi naman. Talagang matrabaho dito pero yung kasama ko, mabagal gumalaw eh. Hindi pa nagsasalita. Bali kayong dalawa ang maglalagay sa mga kahon tapos ako naman ang maglalagay ng packing tape. Yun pala. Huwag mo na lang masyadong pansinin niyang si Belisa. Hindi talaga yung ganong nagsasalita. Oh, sige na. Umpisa ka na. 20 ang laman bawat kahon ha. Sige. Masyadong kakaiba si Melissa. Hindi siya nakikipag-usap pero bumubulong siya na parang kinakausap ang kanyang sarili. Napakabagal din niyang gumalaw at nakakatakot siyang tumingin dahil parang nanlalamon. Pagsapit ng tanghali, hindi ko kasabay kumain si Miguel kaya ako lang ang mag-isa. Napansin ko si Melissa na nakaupo lang sa dulo, umiinom ng tubig at walang anumang pagkain. Naisipan kong tumabi sa kanya. Lahat sila rito may mga katabi. Tayo lang wala. Bago ka rin ba dito? Kahapon lang ako. Kaya pala. Paras pala tayong bago. Mukhang wala ka pa rin masyadong kakilala. Ganun na nga. Siya nga pala, bakit hindi ka kumakain? Sapat na ba yung tubig sa'yo? Baka mamaya manlabot ka sa oras ng trabaho. Bakit mo ba ako pinapakialaman? Hindi naman sa pangingialam. Kumbaga, concern lang. Siguro diet ka lang. Hindi ko trip ang mga pagkain dito. Wala naman ditong sariwang karne na inaagusan pa ng pulang-pulang dugo. Mukhang fresh naman ang mga lutong kapiterya. Ito nga ang sarap ng kaldereta ko. Try mo kaya? Gusto ko yung hilaw. Hindi ko naman kasi pwedeng bawasan ang sarili kong laman. Dahil paano ako makakapagtrabaho kapag ginawa ko yun? Joker ka rin pala, no? Sabi ni Mikel, di ka rin nagsasalita eh. May alam ka rin palang mga joke. Kapag ba nagugutom ka at walang ibang pagkain, naisip mo na ba kung gaano kasarap ang sariling dugo at laman? Yung habang hinihiwa mong braso mo, sinasahod ng dila mong dugo. Tingnan mo to, Hindi yan laslas. Tinikman ko ang sarili kong laman. Sigurado ka? Ginagawa mo yun? Bakit naman hindi? Hindi ka ba napapaisip kung gaano kasarap ang pumipitik-pitik at makunat na laman habang naglalawa ang sariling dugo? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Kasi masyado kang pakialamero kaya tinatakot kita. Ano nga pala Okay na pala to. May break pa naman tayo. Mamaya na lang to. Mamaya ko na lang din uubusin. Sige na. Hindi ko na talaga matiis. Kaya naman tumayo na ako at lumayo sa kanya. Nahihiwagaan na tuloy ako sa kanya. 30 minuto lang ang lumipas at nagsimula na ulit ang trabaho. Sinamahan naman ako ni Aling Rosalinda sa area kung saan niluluto ang chicharon. Kung mapapansin mo, systematic, di ba? Sa unang table, doon inihiwa ang mga karne. Sa kabila naman hinuhugasan. Tapos doon sa dulo, doon mismo ginagawa ang chicharon. Niluluto sa kumukulong mantika. Mano-mano lang din, kasi wala pa tayong budget sa automatic na makina. Sinisiguro ko na malinis at masarap ang pagkakagawa para pumatok sa mga tao. Ganun po ba?
Hindi po ba tayo papasok sa loob? Hindi na. Dito na lang tayo sa labas. Masyado silang abala doon. Makakaabala pa tayo. Opo. Tumayo ka lang at obserbahan ang ginagawa nila. May titingnan lang ako sa banda rito. Sige po. Sinunod ko naman ang sinabi ni Aling Rosalinda. Nag-obserba lang ako sa mga tauhan na abalang gumagawa ng gawain nila. Nagawi ang paningin ko sa area kung saan nakalagay ang mga karne at nakita kong palihim na pumasok doon si Melissa. Kumuha ito ng karne at nilagay sa plastic. Mabilis siyang umalis at sinundan ko naman ng palihim. Nakarating kami sa isang silid. Pumasok siya sa loob at ako naman ay sumilip sa siwang na nasa may pinto. Ano kayong gagawin niya dun sa karne? Bakit niya kaya ninakaw yun? Ang sarap. Sobrang sariwa. Anong ginagawa niya? Kinakain ba niya yung hilaw na karne? Ang sarap talaga. Tama. Kinakain niya nga. Pero bakit? Ibig sabihin ba, hindi siya nagbibiro sa mga sinabi niya kanina? Joaquin! Anak ng... Nandito ka lang pala. Ano bang ginagawa mo dito? Hinahanap ka na ni Madam. Nawala ka na lang daw bigla. Wala. Sige, babalik na ako. Sigurado ka ba? Bakit para may sinisilip ka dyan? Ano kasi, di ba, sarado ang paggawaan kaya di makalabas. Bawal magyosi dito sa loob kaya nag-isip ako kung saan pwede magyosi. Totoo nga yung sinabi ni Madam. Dati kang preso. Hanggang ngayon, utak preso pa rin eh. Wag muna yun. Oras ng trabaho. Pinag-oobserba ka doon ni Madam. Tapos bigla kang umalis. Huwag kang mag-alala. Kapag lunch break natin, bibigyan kita ng tips kung paano magyosi nang hindi nahuhuli. Sige pre, mas okay nga yun. Tara na pre. Magagalit si Madam. Kapag hinaiblad yun, kasalanan mo. Lumakad na kami ni Miguel pabalik. Palingon-lingon pa rin ako. Hindi ko makalimutan ang nakita ko. Hilaw at sariwa ang kinakain ni Melissang karne. At parang sobra ang pagnanasa niya dito. Hindi yun mawala sa isip ko hanggang sa makauwi. Ang mga tanong sa utak ko ay kung bakit niya ginagawa yun o may malalim kayang dahilan. Joaquin, ano to katula ka rito sa inihiwa kong karning baboy? Wala po. Okay ka lang ba sa trabaho mo? Okay lang naman po. Nakakatuwa nga po eh. At may kagaya ko lang din yung mga kasama ko doon. Mga dating napariwar sa buhay. Hindi naman kasi maarte si Aling Rosalinda pagdating sa mga tauhan niya. Kasi alam mo ba kung bakit? Dati rin preso yun. Nang estapa. Buti nga nakalabas pa. Kasi siya mismo ang sumuko sa mga pulis. Bumaba ang kaso niya. May hilig sa pagnenegosyo kaya nung binigyan ng kapatid niya ng pera, pinalago hanggang sa sumubok na siya sa iba't ibang negosyo. Kaya po pala sabi niya, yung mga napariwara ang dapat bigyan ng ikalawang pagkakataon. Kasi ganun din pala siya. Ay oo, wala rin siyang pinagkaiba sa inyo, Joaquin. Napatunayan din niya sa sarili niya na kaya niyang magbago. Siya nga pala tiyo. Pamilyar ba kayo sa mga tinatawag na kanibal? Yung kumakain ng hilaw at sariwang karne? Oh, teka, ano naman kinalaman niyan sa pinag-usapan natin? Kay Aling Rosalinda? Wala naman po. Naisip ko lang bigla. Dalawa lang ang ibig sabihin kung bakit nagiging kanibal ang mga tao. Una dahil sa isang kakaibang salte na kung saan mas gusto nila ang hilaw na karne kaysa luto. Pangalawa, may lahing aswang. May lahing aswang? Bakit? Hindi ka naniniwala? Totoo ang mga aswang, Joaquin. At mag-ingat ka rin sa lugar na ito. Kasi iba't ibang aswang ang nagpaparamdam dito. Hindi ako naniniwala sa aswang. Pero napaisip ako sa sinabi ni Tio Tuning. Naisipan kong lumabas dahil gusto kong magyosi. Naaalala ko ang sinabi ni Tio kaya naman bumalik na lang ako
Pero bago pa ako makahakbang, bumungad sa akin ng isang napakapayat na nilalang na walang balahibo. Dilaw ang mga mata nito, mahaba ang bunganga at may mahabang pangil. Diyos ko, ano to? Ah! Papatayin kita! Wag! Tulong! Tulong! Wag! Sinakmal ako ng nilalang at dinambahan. Lalong bumungad sa akin ang nakakatakot niyang mukha at pumatak sa dibdib ko ang malapot na itim na likido. Pilit niyang inilalapit ang pangil sa aking leeg, pero pinipigilan ko lang siya sa pamamagitan ng mapuwersang pagtulak sa kanyang balikat. Nakaipon ako ng lakas at tuluyan ko siyang naitulak. Pero pagtayo ko, hinila naman niya ang aking binti, kaya bumagsak ako sa lupa. Wag! Ang sarap ng dugo mo! Hindi kita papakawalan! Bitiwan mo ang binti ko! Kumapit na lang ako sa punong malapit sa akin para di niya ako madala. Ilang sandali lang ay may narinig akong malakas na putok ng bala at bumitaw ang nilalang sa akin. Nakita ko si Tio Tuning na nagpapaputok. Nakailag pa rin ang aswang pero tumakbo na ito palayo. Pinuntahan naman ako ni Tio para tulungang makatayo. Tio, ano yun? Yun na ba? Yun na ba yung sinasabi mong aswang? Oo, yun na yun. At bigla na lang dumating ang aswang na yun dito. Grabe, hindi ako makapaniwala. May ganong klaseng nilalang pala. Pumasok na tayo sa loob bago pa siya makabalik. Sige, Tio. Tama si Tio. Totoo nga ang aswang. Pero ang tanong sa isip ko, may kaugnayan kaya si Melissa doon? Kinabukasan, pagpasok ko sa pagawaan ay naabutan ko si Aling Rosalinda na sinisermonan si Melissa. Alam mo ba kung ano itong pinasok mo? Pagawaan ito ng chicharon. At anong ginagawa sa chicharon? Kinakain, hindi ba? Anong dapat gawin? Maging malinis. Mukha ba akong madumi sa inyong paningin? Ano pa? Tingnan mo nga yung kuko mo. Kulang na lang ay pagtaniman ng palay sa sobrang dami ng lupa. Mas malinis pa sa yung kuko ng kuting ko. Puputulin ko na lang po. Abay dapat lang. Tsaka isa pa, magtali ka nga ng buhok mo. Inday, tauhan ang hanap ko rito. Repacker, tagaluto, tagakatay ng karne. Hindi mangkukulam. Tingnan mo nga yung buhok mo sa salamin. Parang gubat na hindi tinatabasan ng damo. Nasubukan ko ng kumain ng karne na may buhok ng tao. Mas masarap kaysa pangkaraniwan. Kung ang inirereklamo nyo ay baka mapatakan ko ang mga chicharon, hindi naman po siguro sila magrereklamo. Ano bang pinagsasasabi mo? Nahihibang ka na ba? Malamang magrereklamo yung customer natin kung may buhok ng tao dahil hindi lahat ay kagaya mo. Ay, ang aga-aga kailangan ko na yatang uminom ng maintenance ko. Inaalta presyon ako. Hala, sige na, balik ka na sa trabaho. Tandaan mo yung sinabi ko, ha? Ay, kaaga-aga. Nakita kong tinawanan lang ni Melissa ang sinabi ni Aling Rosalinda. Parang wala siyang pakialam at doon ako mas lalong nagduda sa ganoon niyang asal. Nang sumapit ang lunch break namin, naisipan kong tanungin si Miguel tungkol kay Melissa. Miguel, yung si Melissa ba? Dito talaga nakatira? Bago lang siya dito sa lugar namin. Parang ilang linggo pa lang yata. Tapos padalawang araw pa lang niya ngayon sa trabaho. Kaya pala. Bukod sa tahimik siya, wala ka bang napapansing kakaiba? Alam mo, paring Joaquin, masyadong tricky ang tanong mo eh. Kasi alam mo ba, napapansin ko lang naman ang tao kapag interesado ako eh. Hindi naman ako interesado kay Melissa. Maraming magagandang chicks doon sa labas. Dito kasi ang aasim eh. Hindi rin naman kagandaan niyang si Melissa eh. Sa bagay nga naman, may punto ka pero, di ba? Kayo ang palagi magkasama kasi parehas kayo ng station. Hindi pa rin naman sapat na dahilan yun para mapansin ko siya.
Kung kanya-kanya naman kami ng buhay doon. Oo nga naman. Hindi ko na kinulit pa si Miguel dahil mukha namang wala pa siyang alam. Kinahapunan, nagpasama sa akin si Tio Tuning sa kabarkada niya. Tiyo, labas muna ako. Mainit sa loob ng bahay ng tropa mo. Wala man lang aircon. Loko ka talaga. Malamang hindi uso yan dito sa bukid. Lumabas ka muna kung gusto mo. Isinama lang naman kita rito para makita ka ng tropa. Nalaman mo naman na dati siyang preso kagaya mo. Sige, Tiyo. O siya, sige na. Ang totoong dahilan kung bakit ako lalabas ay hindi para magpahangin. Nainggit kasi ako sa mga barkada ni Tio dahil mayosi sila. Pumunta ako sa malapit na tindahan para magyosi. Sa katapat na bahay noon ay nakita ko si Melissa. Doon lang din pala siya nakatira. Napansin naman ni Mang Herman ang pag-uusisa ko doon at nilapitan niya ako. O ano? Wag mong sabihing interesado ka sa dalagang yon. Hindi naman po. Napansin ko lang na doon pala siya nakatira. Ay, mag-iingat ka doon ha. Masyadong kakaiba. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan pero hindi magandang kutob ko dyan. Mukha siyang hindi katiwa-tiwala. Hindi ko alam kung sinumpa ba siya o ano. Basta mag-ingat ka. Umalis na rin si Mang Herman pagkasabi nun at hanggang sa pag-uwi namin ay paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko ang sinabi niya. Gabing-gabi na nang makauwi kami at saka palang maghahapunan. Joaquin, lalamig ang sabaw ng tinola. Kumain ka na. Huwag mo na munang isipin yung hinahangaan mong dalaga sa trabaho ninyo. Unahin ang sikmura bago ang puso. Hindi nga hinahangaan, Tiyo eh. Ano kung hindi? Pinagdududahan. Oh, bakit naman? At sino? Saka anong ginawa niya sa'yo? Wala naman siyang ginagawa sa akin, Tiyo. Nagtataka lang ako kung anong klase siyang tao. Baka naman guni-guni mo lang yan. Huwag mo na lang kaisipin. Masama rin mambintang sa kapwa pamangkin. Hindi, Tiyo eh. Ano kasi, nahuli ko siyang kumakain ng hilaw na karne ng baboy. Ano? Oo, Seryoso ka ba? oo, Tiyo. Pero, dalawa lang naiisip ko eh. Baka may masama siyang nakaraan. O isa siyang aswang. Joaquin, ano yun? May sumisigaw na lalaki na malapit sa atin. Parang nasasaktan siya. Ano kayang nangyayari? Tiyo, Narinig ko yan. parang yung aswang na nakita natin kahapon. Hindi sumagot si Tio. Sa halip ay kinuha niya ang kanyang baril at saka naghandang lumabas. Tiyo, saan ka pupunta? Sampay, punta natin yung aswang at babarling ko. Ililigtas ko yung lalaki. Bakit ka nagpapakabayani? Aswang yun. Walang kasiguraduhan ng buhay mo dahil mas malakas siya kaysa sa atin. Joaquin, sumasali ka sa mga gang. Huwag ka pa rin hanggang ngayon. May buhay na nag-aalanganin doon. Kailangan ko siyang iligtas. Kasi di ba, kung tayo rin ang nasa ganong sitwasyon, gugustuhin din natin makaligtas, hindi ba? Kung ganun sasamahan din kita. Hindi pwedeng ikaw lang na mag-isa, Tiyo. Yan, ganyan ang pamangking ko. Basta para sa kapwa, maging mapagmalasakit ka. Tara, Sige po. tara, bilisan mo. Sinundan namin ni Tio ang pinanggagalingan ng sigaw ng lalaki. Nakarating kami sa sukalan at nakita namin doon ang aswang na binubutas ang dibdib nito. Saka unti-unting hinihila ang puso. Huli na ang lahat dahil wala na ito. Nahuli kami ng dating. Napansin kami ng aswang dahil sa dala kong flashlight. Humarap ito sa amin. Tahimik, ngunit matalim ang tingin na para bang sinusuri kami bago umatake. Tiyo, ang baril mo. Oo, eto na. Huwag kang kikilos.
Papunta siya sa kanan mo, Tiyo! Napakabilis! Nakita ko. Huwag kang lalapit. Akong bahala. Naintindihan ko, Tiyo! Ready na ako! Nakatingin kami sa bawat galaw ng aswang. Kumilos ito ng mabilis at tahimik. At kahit isang maling hakbang ay maaaring maging delikado dahil sa sobrang liksi nito. Inihanda naman ni Tiyo Tuning ang baril. Ayan na siya! Tinamaan mo? Hindi ko alam. Ang bilis niya. Magaling siyang umilag. Baka pinaglalaroan niya tayo. Maging alerto ka. Tiyo! Nasa likod mo siya! Wala ah. Ang bilis niya! Talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. Opo! Joaquin, bantayan mo ang kinaroroonan mo. Pag lumundag siya, itutok mo ang ilaw sa mukha niya para maputukan ko kaagad ang baril. Sige, Tiyo. Parang umiikot siya sa paligid. Sobrang bilis. Parang pinaglalaroan lang tayo. Oo, tama ang pakiramdam mo. Hindi basta-basta ang aswang na ito. Tuso siya. Kaya maging matalino ka. Tiyo! Ayun siya! Nakita namin ang aswang na nililigpit ang bangkay ng biktima niya sa tabi namin. Nanginginig na ang kamay ko sa hawak na ilaw. Tiyo! Anong ginagawa niya? Nililigpit niya yung bangkay. Joaquin, tumabi ka. Puputukan ko siya. Sige, Tiyo. Ah! Ah! Pinutukan ni Tiyo Tuning ang aswang. Nakailag lang ito at sa isang mabilis na pagkilo sa dilim ay bigla na lamang nawala. Grabe, Tiyo. Sobrang bilis niya. Kaya nga eh. Saan niya dadalhin yung bangkay? Hindi ko alam. Matalino yung aswang na yun. Mukhang ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Nakapagtataka, Tiyo. Hindi kaya dinadala niya yun sa isang partikular na lugar? At saan naman niya yung dadalhin? Hindi ko rin alam pero isa lang hinala ko. May pinagdadalhan siya. Hindi rin masagot ni Tiyo Tuning ang sinabi kong yun dahil wala rin siyang ideya. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa buong pagawaan dahil kagabi ay marami rin pala ang nakaramdam sa presensya ng aswang. Buntis yung pamangkin ko na nasa bahay. Kaya siguro pinuntahan kami ng aswang. Pinipilit niyang buksan yung bintana. Kung dahil lang buntis yung pamangkin mo kaya inaswang, sa amin wala namang buntis. Isa lang naman ang hinala ko. Yang aswang na yan, sinasadya tayong takutin. Ay nako, dati pa ilan-ilan lang ang nakakaramdam ng presensya ng aswang. Kaya nang dami na natin at may nawawala na dito mismo sa baryo. Eh di na sa gubatan na malapit sa atin. Paring Joaquin, Ano ba? chismoso ka rin pala ano? Hindi naman. Nakaka-relate lang kasi ako sa pinag-uusapan nila. Ikaw ba? Hindi mo ba nakita o naramdaman yung aswang? Ako? Hindi. Lasing ako kagabi, kaya masarap ang tulog ko. Yun ang sekreto para hindi ka makaramdam ng kung ano-ano. Magpakalasing ka para masarap ang tulog. Pero alam mo ba na mayroong gumagalang aswang dito? Saka ako na lang paniniwalaan kapag nakita ko na mismo. Pero hanggat hindi pa, chismis-chismis lang yan para sa akin. Ang mabuti pa paring Joaquin, asikasuhin na lang muna natin ang trabaho kaysa makipagchismisan. Sumang-ayon ako sa sinabi niyang yun kaya naman bumalik na ako sa aking working station. Nadatnan ko doon si Melissa na tahimik lang. Walang pakialam sa mga nangyayari. Pagsapit ng break time, inaya ako ni Miguel na magyosi pagkatapos naming kumain ng tanghalian. Saan nga pala yung sinasabi mo na pwede magyosi nang di nahuhuli? Wala na eh. Nahuli kami ni Madam doon kahapon, kaya hindi ko na ituturo yun sa'yo. Saan na tayo magyosi? Ikaw naman dyan na nagyayay. Ay bago na akong alam, pero hindi ko pa nasusubukan doon. Ngayon pa lang. Sigurado ka bang hindi tayo mahuli doon? Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Dali na, tara na. Mamaya, trabaho na naman. Sumama na lang ako kay Miguel at nagulat na lang ako nang dinala niya ako sa silid kung saan ko nakita si Melissa.
Miguel, bakit dito? Huwag ka mag-alala. Hindi mauuli dito kasi masyadong tago ang silid na ito. Isa pa, sabi nila, may multong nagpapakita rito kaya takot silang pasukin ito. Ayoko rito. Huwag tayo rito. Ha? Humanap na lang tayo ng iba. Bakit ba? Anong problema kung dito tayo? Basta huwag dito. Please, umalis na tayo rito. Ano ba? Sino ka ba? Bakit makikinig ako sa'yo? Huwag mo akong utusan ha. Magtropa lang tayo. Walang mas mataas dito. Pero Miguel, ano kasi? Hindi na nakinig sa akin si Miguel. Binuksan na nito ang pinto at bumungad sa amin si Melissa na abalang-abala sa pagkain ng hilaw na karne. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Kaya naman sinara niya ang pinto at napaatras. Sabi sa'yo eh, Alam mo na ito? hindi tayo dapat pumunta rito. Sagutin mo ang tanong ko. Alam mo na ito? Oo, Wala kang pinagsabihan? anong mapapala ko kung ipagsabi ko? Paano kung siya pala yung aswang na gumagala dito sa lugar natin? Miguel, hinala ko na rin yan. Pero hindi sapat ang hinala lang. Hindi ko ugaling manlaglag ng tao habang wala pang matibay na ebidensya. Hindi naman makasagot si Miguel sa sinabi kong yun. Umalis kami sa lugar na yon nang hindi nagsasalita. Nang oras na ng trabaho ay wala si Melissa sa station namin. Si Miguel naman ay nakita kong nakikipagkwentuhan sa mga kasama namin. Si Melissa, hindi ba kayo nagdududa sa kanya? Siyempre nakakapagduda yung babae na yan. Bukod sa hindi nagsasalita ay parang hindi normal kung kumilos. Nakita ko siya kanina na kumakain ng hilaw na karne. Sigurado ka ba dyan ha? Hindi mo yung gawa-gawa lang? Oo, sigurado ako. Nakita mismo ng mga mata ko at may hinala ako na siya rin mismo yung aswang sa lugar natin. Miguel, tama na. Oo, bakit? Totoo naman di ba? Ikaw ang unang nakakita. Sabi mo nga sa akin, may hinala ka na rin. Wala rito yung taong sinisiraan mo. Wala nga kasi nagpaalam siya kay madam na masakit ang ulo. Pero ang totoo, napahiya lang kasi nahuling kumakain ng hilaw na karne. Pare, hindi tama yung ginagawa mo. Kumakain lang siya ng karne pero hindi pa naman sigurado na siya talaga yung aswang. Tamang hinala lang. Paano kung hindi? Irisinira lang natin siya sa mga tao rito. Bahala ka nga pare Joaquin. Hindi mo naman siguro type si Melissa no? Hindi ako interesado sa kanya. Pero alam ko ang pakiramdam ng pinagbibintangan ng wala namang ebidensya. Okay, sabi mo yan eh. Alam ko ang pakiramdam ng pinaghihinalaan kaya hindi ko matiis si Melissa. Kinahapunan, bandang 5:00, pagkagaling sa trabaho ay dumiretso ko sa palengke para bumili ng ulam namin ni Tio. Nagulat na lang ako nang may humawak sa aking braso sa pagharap ko. Ito ay walang iba kundi si Melissa. Melissa, anong kailangan mo? Nakita ninyong ginawa ko? Huwag niyo sanang sabihin sa iba ha. Hindi ako madaldal pero si Miguel, hindi mo mapagkakatiwalaan. Bakit naman? Ipinagkalat ba niya? Bakit mo kasi ginagawa yun? Bakit ka kumakain ng hilaw na karne? Ikaw ba yung aswang na nagpapakita sa amin dito sa baryo? May ebidensya ka ba para sabihin yan? Siyempre wala. Pero ang mga aswang ay kumakain ng hilaw na karne, kagaya ng gawain mo. Natural na mapaghinalaan ka. Lalo na, bali-balita na rito ang mga aswang. Basta kailangan ko ng trabaho para sa kapatid ko. Hindi ako pwedeng tumigil dahil walang ibang mag-aasikaso at bubuhay sa kanya kundi ako. Tandaan mo na kung ikaw ang totoong aswang, lalabas din ang totoo. Tandaan mo na hindi ka pwedeng mambintang ng walang patunay. Pagkasabi nun, ay umalis na si Melissa at naiwan akong tulala kasi natamaan ako sa sinabi niya. Naaalala ko tuloy ng panahon na inilaglag ako ng mga kaibigan ko kahit walang kasalanan. Kinabukasan, usap-usapan na sa buong pagawaan si Melissa. Halos hindi na sa makatingin sa mga tao dahil sa sobrang hiya. Miguel, tingnan mo ang ginawa mo. Lalong hindi makapagsalita si Melissa dahil walang station na hindi siya ang topic ng mga kasamahan natin. Iyon naman talagang totoo. Ano gagawin ko? Pero pinalala mo. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya ba talaga yung aswang.
Alam mo namang mainit sa mga tao ang aswang na iyon. Kaya malamang paghihinalaan nila si Melissa dahil kumakain siya ng hilaw na karne. Eh sabi mo nga kahapon, hindi mo naman type si Melissa. Eh bakit mo ipinagtatanggol? Nagdududa na tuloy ako sa'yo, paring Joaquin ha. Paulit-ulit ko bang dapat nasabihin na hindi ko nga siya type? Pero nakikita ko nga ang sarili ko sa kanya. Ayoko na makakita ng isang tao na mapagbintangan na naman nang wala namang sapat na patunay. Sa tuwing nakakita ako ng ganong tao, naalala ko ang hirap na pinagdaanan ko. At hanggang ngayon, tumatakas pa rin ako sa kanila. Hindi na nakasagot si Miguel sa sinabi kong yun. Pero ang mga tao sa pagawaan, nagsimula ng insultuhin si Melissa. Pagkatapos ng lunch break, pumunta ako sa likod ng pagawaan. Nagbabaka sakaling pwede akong magyosi doon. Pero nahuli ko si Mando at Melissa. Ikaw ang pinagkakagulo ng mga tao sa paggawaan ngayon dahil pinaghihinalaan nila na aswang ka. Tama di ba? Bitiwan mo ako! Kita mo naman, malaki ang katawan ko. Kayang-kaya kitang protektahan at ipagtanggol laban sa kanila. Paano mo naman gagawin yon? Alam kong sinasabi ng mga tao sa'yo. Masama ka raw at halata naman sa'yo yon dahil sa ginagawa mo sa akin. Bakit kita pagkakatiwalaan? Pero kung wala magpoprotekta sa'yo, paano ka na sa paggawaang ito? Pinandidirian ka, kinatatakutan ka at iniisip nila na aswang ka. Paano mo mapoprotekta ng sarili mo kung walang ibang gagawa nun sa'yo? Kaya ko yung gawin pero may kondisyon. Ano namang kondisyon? Ibigay mo sa akin ang katawan mo. Matagal na kitang pinagpapantasya. Hindi ko gagawin yon. Hindi ako mababang uri ng babae para isukos yung pinagkaiingatan ko. Hindi ba? Sige nga, tingnan natin. Ano? Iwan mo ako! Hindi na ako makatiis sa nakikita ko. Pinagsasamantalahan ni Mando si Melissa. Kaya naman sumugod ako para awatin ang ginagawa ng lalaki. Mabuti na lang, mapuwersa ako kahit na mas maliit ang katawan ko. Nagawa kong patumbahin ang lalaki sa isang suntok. Walang hiya ka! Napakababoy mo! Bakit? Shota ka ba nitong aswang na ito, ha? Wala kang karapatang makialam dito! Walang hiya ka! Akala mo, ha? Hoy! Ano nangyayari dito? Lahat kami ay napalingon sa pagkarinig ng boses ni Aling Rosalinda. Nabitawan naman ako ni Mando na akmang susuntukin na sana ako. Bakit dito kayo nag-aaway? Akala ninyo hindi ko kayo mahuhuli? May nakapagturo sa akin na may tao rito sa likod. Ano ba kayo? Mga bata? High school? Elementary? Ay, Diyos mio! Madam, yung isa ito, napakayabang nangingialam. Mando, parang 10 beses mo na itong ginawa. May warning ka na ngayon. Isa pang gawin mo ito. I-determinate na talaga kita. Kung wala lang akong awa sa nanay mong may sakit, matagal ka na talaga. Yung babae na yan, madam. Hindi mo ba iti-terminate? Hindi mo ba alam ang usap-usapan sa kanya? Hindi mo naman siya mapapakinabangan. Usap-usapan? Ano bang malay natin kung totoo yan? At ikaw naman, Joaquin, hindi ba't sinabihan na kita noon? Anong sabi ko sa'yo? Basagolero talaga yung si Mando. Kaya hanggat maaari ay wag mong babanggain. Dinadala mo na rin dito ang pagkakriminal mo. Binabastos niya po kasi si Melissa eh. Ayaw ko pa naman ng ginaganong babae. Kasi laging ginaganyan yung nanay ko kapag may mga lalaki sa bahay. Yan ang nga bang sinasabi ko. Umiral na naman ang kamanyakan mo, Mando. Isa na lang talaga, Mando. Tandaan mo yan. Oo na, madam. O sige na. Magsibalik na kayo sa trabaho. Lampas ng break time nyo. Nandito pa rin kayo. Sa pagkakataong yun ay humanga pa rin ako kay Aling Rosalinda. Sa kabila ng mga paratang kay Melissa ay hindi pa rin siya nagpadala. Pero isang araw, 2 dayo ang bigla na lamang nawala. Nakita ang dugo ang tsinelas ng mga to sa sukalan at tumindi ang panghihinala kay Melissa.
Nagsipag-resign ang ibang tauhan at yung mga tindahan sa baryo ay hindi na kumuha ng panindang chicharon kay Aling Rosalinda. Kaya napilitan siyang gumawa ng isang desisyon. Alam mo, Melissa, hanggat maaari ayoko sanang may tinatanggal sa inyo. Ang kaso naapektuhan ng negosyo ko. Ilang araw na ay sobrang baba ng sales. Ano pong ibig niyong sabihin? Tatanggalin na muna kita. Alam mo naman kung bakit. Ang laki ng nawala sa kinita ng paggawa. Kasi ang dami nagsipag-resign. Natatakot sa'yo. Tapos sa mga suki nating tindahan, ayaw lang kumuha dito. Pero madam, hindi naman po totoo yung mga paratang nila sa akin. At sigurado akong may iba pang aswang. Hindi ko rin alam. Basta ang concern ko lang ay yung negosyo ko. Naaapektuhan na kasi talaga. Ako na lang pong bumubuhay sa amin ng kapatid ko. Wala na po kami ibang maaasahan. Wala naman pong ibang tumatanggap sa akin dahil nga po sa kinikilos ko. Ay nako, hindi ko na problema yan. Lagi ko namang sinasabi sa inyo na panibagong simula ko na itong paggawaan ng chicharon. Kasi sa tagal ng panahon, palagi na lang lugi ang negosyo ko. Ngayon biglang nauulit na naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung sakali. Pero madam, sisiguraduhin ko po na... Pasensya na, Melissa. Sumubok ka na lang munang humanap ng iba. Nakita ko nalaglag ang balikat ni Melissa nang umalis. Hindi ko na siya nilapitan kahit narinig ko ang pinag-usapan nila ng ginang. Isang hapon, bumisita kami sa bahay ng kaibigan ni Tio Tuning, malapit kina Melissa, at may narinig kaming malakas na sigaw ng babae sa mismong bahay ng dalaga. Tio, narinig mo ba yan? Oo, parang humingi ng tulong. Puntahan kaya natin, Tio. Oh, tara. Dumiretso kami sa bahay ni Melissa at pagdating doon, naabutan namin siyang nakaupo sa sahig. Hawak ang nangingisay na bata na sa palagay ko ay ang tinutukoy niyang kapatid. Tulungan niyo kami! Ang kapatid ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Okay, kumuha ka ng kutsara. Opo. May lagnat ba ang kapatid mo? Wala naman po. Bigla na lang po siyang natumba tapos nagkaganito na. Hilutin ko siya sa sikmura. Tumitigas eh. Ikaw naman, hilutin mo ang paas at kamay niya. Opo. Tio, ito na ang kutsara. Isubo mo sa bibig niya. Tumitigas ang bunganga niya. Kaya dapat lang lagyan ng kutsara para hindi niya makagat ang kanyang dila. Opo, Tio. Hinilot lang ni Tio ang sikmura hanggang sa tuluyan ng bumalik ang malay ng bata. Hinang-hina pa ito, kaya naman inihiga ito ni Melissa sa kanilang kwarto. Maraming salamat po sa inyo. Matagal na po akong humihingi ng tulong pero walang pumupunta sa bahay. Yung ibang tao rito dinadaan-daanan lang kami. Nakikita naman nilang kalagayan ng kapatid ko pero wala silang pakialam. Kayo lang pong bukod tanging nagmalasakit ngayon sa amin ng kapatid ko. Walang anuman. Alam ko ang pakiramdam ng walang tumutulong. Kaya may prinsipyo ako sa buhay na hanggat kaya kong tumulong sa iba, ay gagawin ko. Napakabuti niyo pong tao. Bihira lang po ako makakilala ng mga kagaya niyo. Wala yun. Kakilala ka rin naman itong pamangking ko eh. Opo, naging magkatrabaho po kami. Maitanong ko lang. Wala ba kayong kasamang matanda rito? Wala po eh. Wala naman pong kwenta mga magulang namin. Parehas may ibang pamilya. Ang totoo nga po nito, hindi ko siya buong kapatid. Parehas kaming anak sa labas. Ako po, anak ako ng nanay ko sa nakainuman niya. Tapos siya naman, anak siya ng nanay ko sa lalaki na kilala niya lang sa piyestahan. Parehas nang may ibang asawang mga tatay namin. Melissa, huwag mo sanang mamasamain yung tanong ko pero gusto kong malaman kung bakit ka kumakain ng hilaw na karne. 3 araw kasi akong hindi pinakain ng nanay ko. Tapos kinulong niya ako katabi ng alagang aso namin. Ang pinapakain ng nanay ko sa kanya, hilaw na karne. Dinadalan siya ng nanay ko ng pagkain pero ako hindi.
Dahil sa sobrang gutom, naisipan kong tikman yung kinakain ng aso namin. At dun ko na nagsimulang magustuhan yung hilaw na karne. Nung namatay yung alaga naming aso, kinatay ko siya. Kinuha ang kanyang karne para kainin. Hindi ko maintindihan pero gustong gusto ng sistema ko ang lasa. Yun ang dahilan kung bakit sabi mo hindi ka tinatanggap sa ibang trabaho. Naalala ko na namasukan ako bilang kasambahay. Tapos hindi ko mapigil yung sarili ko. Pinatay ko yung alaga nilang aso para lang gawing pagkain. Sa sunod na trabaho ko naman sa poultry, ako yung pumapatay ng mga manok. Hanggang sa naisipan kong magtrabaho sa karnihan. Ako mismong kumakain ng mga tinda namin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Melissa, nasubukan mo na bang kumain ng karne ng tao? Hindi. At hindi ko yun gagawin. Yung sinasabi nilang aswang, mahinala rin ako. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung hinala mo? Nung isang gabi, naisipan ko magnakaw ng karne sa pagawaan. Kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko. Wala naman ako makitang hayop na pwede kong katayin. Nakita ko yung aswang na nanggaling sa loob ng silid. Napakabilis niyang tumakbo at nagpunta sa sukalan. Nanggaling sa pagawaan? Isa lang ang posible. Maaaring may kinalaman ng aswang sa pagawaan ni Aling Rosalinda. Napaisip ako sa sinabing yun ni Melissa. Kasi posible nga naman yun. Samantala, nang masiguro namin na maayos na ang kalagayan ng kapatid ni Melissa ay umuwi na kami ni Tio. At habang nasa daan, ay may narinig kaming malakas na pag-angil. Joaquin, talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. Oo, Tio. Naririnig ko yun. Nandyan lang siya. Tio, parang nasa likod lang natin. Sabay kaming humarap ni Tio sa likuran at nakita namin ang aswang na nakabuka ang bunganga at ipinakita ang pangil sa amin habang nakatingin ng nanlilisik ang mga mata. Sa isang mabilis na pagkilos ay bigla itong sumakmal kay Tio. Tio, yung baril! Ipasa mo sa akin! Oh, eto na! Nakuha ko na, Tio! Pagkapasa ng baril sa akin ay ipinutok ko ito sa likod ng aswang. Pero agad itong nakailag kaya dumaplis lang sa kanya. Binitawan nito si Tio at sa akin naman siya lumapit. Akmang ipuputok ko pa ang baril pero bigla itong naagaw sa akin. Tio, naagaw ang baril! Nahirapan pa akong bumangon. Gawan mo na ng paraan. Ang tigas ng katawan niya! Sige pa! Sipain mo pa! Lahat ng laban ay ginawa ko sa aswang. Sinipa ko ang katawan niya, sinuntok at dinuraan pero nakakailag pa rin. Hanggang sa sinakal niya ang aking leeg at itinaas sa ere. Pagkatapos ay tsaka niya ako patapong ibinagsak sa lupa. Tio! Joaquin! Yung baril! Opo, saglit lang. Pilit na lumalaban si Tio sa aswang. Nakikipaglaban siya gamit ang kahoy na nakuha niya sa kung saan lang. Ako naman ay pilit na tumayo at hinanap yung baril. Pinag-aaralan ko kung paanong gumalaw yung aswang. Hinintay ko na mapuruhan na muna siya ng panghahampas ni Tio, tsaka ko pa ulit-ulit na ipinutok ang baril sa aswang. Napasigaw ito ng malakas at malalim, tsaka natumba sa lupa. Joaquin, patay na. Napatay mo ang aswang. Sa wakas. Joaquin, umuwi na tayo sa bahay. Umalis na tayo kayo din. Oo nga, Tio. Nagsimula na kaming humakbang ni Tio Tuning pauwi sa bahay. Pero hindi pa kami gaanong nakakalayo nang may marinig kaming malakas na angil ng nilalang. Hindi lang ng isa kundi tila marami. Lahat sila ay nagtatago sa sukalan. Tio, parang meron pa. Oo nga.
Narinig ko rin yun. Parang nasa paligid lang natin. Huwag kang talaasan mong mabuti ang pakiramdam mo. Baka mamaya ay may bigla na lang sumugod sa atin. Oh, Tio. Tio, tingnan mo yon. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang isa ang aswang? Hindi lang yung napatay natin? Ganun na nga po. Diyos ko, paano ba yan? Tio, sa gilid mo! Ang bilis niya! Barilin mo! Oo nga, eto na, ipuputo ko na! Tinamaan ang aswang sa balikat pero nakatakbo pa rin ito ng mabilis. Napansin ko na tila may dala siyang sako at parang may tumutulo dito. Ang direksyon nito ay papunta sa pagawaan ng chicharon at parang maraming sumusunod na nagtatago lang sa dilim. Magaling lang silang nakakapagtago sa mga sukalan. Samantala, simula nang ma-terminate si Melissa, ay lumakas na ulit ang pagawaan ng chicharon. Nagpapansit pa si Aling Rosalinda dahil malaki ang kinita. O yan, sige. Kumuha lang kayo. Marami pa diyang pansit. Sana pala palaging ganito, madam, ha? Palaki ang kita ng paggawaan para palaging may pansit. Nakatulong kasi yung pag-terminate ko kay Melissa. Tsaka sa pagpapakalat ninyo na wala na siya rito, nagsibalikan sa akin ang mga suki nating tindahan. Tsaka bukod pa doon sa mga dati nating pinadadalan sa bayan, dumami pang kumukuha. Kasi natuklasan ng mga tao na kakaiba at masarap ang karne na ginagamit natin sa chicharon. Hindi lang basta taba. May konting laman din at masarap yung laman. Balita ko may big time pa nga na kumuha sa atin. Oo, restaurant yon. Nagsasawag sila ng chicharon sa isa sa kanilang putahe. At dito na sila regular na kumukuha sa atin. Kaya asahan ninyo na marami pa ang gagawin natin. Ayos yan, madam. Sa wakas, umasenso ka rin sa negosyo mo. Oo naman. Kapag may tiyaga, may nilaga. Tiyaga lang talaga. O siya, sige na. Kumain pa kayo ng pansit. Marami pa oh. Joaquin, kumuha ka pa. Opo. Kasabay ng pag-unlad ng pagawaan ng chicharon ni Aling Rosalinda ay naging madalas ang pagpaparamdam ng aswang at sa bawat bahay may isang kaanak na nawawala. Joaquin, bilisan natin ang trabaho ngayon. Wala si Mara. 2 araw na nga pala siyang absent. Hindi ko pa na itatanong kay Aling Rosalinda kung bakit. Nawawala yung matalik na kaibigan niya. Kasama siya sa paghahanap. Ang daming nawawala ngayon Yung asawa ng kapitbahay namin, nawala din ang asawa. Nakakatakot na rin lumabas ngayon. Lalo pat gabi, dahil sa mga aswang. Sino pa bang may kagagawan? Di si Melissa. Siya lang naman ang aswang dito sa lugar natin. Saka pare-parehas lang ng nakita ng mga tao. Hindi ako naniniwalang siya yung aswang. Bakit ba pinagtatanggol mo yun? Malaki ba ang pagkagusto mo doon? Yang ka na naman Wala nga akong gusto sa kanya. Nanggaling kami doon ni Tio nung isang araw at nakwento niya sa akin nung nakaraan. Inaabuso siya ng nanay niya at ginugutom. Hilaw na karne ang pumawi sa gutom niya, kaya nagkaroon siya ng adiksyon. Syempre gagawa yun ng kwento. Inosente ka ba sa ganyan? Ikaw kayang pagbintangan sa isang bagay na di mo namang ginawa, matutuwa ka ba? Syempre, wala naman silang maibibintang sa akin. Ako pa. Magtrabaho na nga lang tayo. Habang tumatagal, nawawala na akong interes na makipag-usap sa'yo. Yung mayabang ka na Anong sabi mo? Hoy! Yan pa kayo mag-aaway, oras ng trabaho ngayon! Itong si Joaquin, madam kung ano-anong sinasabi. Tama na muna yan. Mas importante ang trabaho ngayon. Ikaw, Miguel, pumarito ka. May pag-uusapan tayo. Sige po. Noon ko lang nakitang ipinatawag ni Rosalinda si Miguel. Hindi naman mataas ang posisyon nito kaya nakapagtataka. Nagdududa rin ako kung bakit kasabay ng pagkakawalaan ng mga tao sa baryo ay siya namang pag-asenso ng pagawaan. Sa sobrang curious ko, naisipan kong pumunta sa imbakan ng mga karne. Ninakaw ko ang susi kay Mang Herman dahil siya ang may hawak nun. At sa loob nun ay meron akong natuklasan. Ano to?
Totoo ba to? Parang karne ng tao. At... ano to? Hita? Hita ng tao? Ay! Mukhang may paparating. Kailangan ko magtago. Dito ako magtatago. Herman, bakit mo kasi ito? Pasensya na, madam. Nakalimutan ko yatang isara kanina. Hindi ba may usapan tayo? Iila lang tayong pwedeng makaalam ng sekreto nito. Kaya sana mag-ingat kayo. Dahil hindi pwedeng malaman ito ng iba. Opo, madam. Ay, pasensya na ho. Nakaligtaan ko lang naman. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko rito. Dahil ikaw ang pinakamatagal kong naging tauhan. Kaya sana wag mo sanang sirain ang tiwala ko. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito, hindi ba? Ay, opo, madam. Ay, huwag po kayong mag-alala. Sige na. Ipacheck mo na lang sa akin yung na-inventory mo. Ay, doon tayo, madam, para makita mo yung ginawa ko. Ipapaliwanag ko rin sa'yo. Nagkaroon ako ng pagkakataong makalabas nang pumasok si Aling Rosalinda at Mang Herman sa loob. Bale 2 ang pinto sa imbakang yun at may isa pang pinto sa kinaroroonan ko na bukas din. Dahan-dahan akong lumabas nang di nila napapansin. Pagka-uwi ko galing trabaho, nakita ko si Tio Tuning na kumakain ng chicharon na galing sa pagawaan. Inagaw ko ito sa kanya, tinapon. Okay, anong problema mo? Bakit mo itinapon? Kumakain ako. Tio, hindi na magandang hinala ko sa pagawaan na yan. At parang wala na akong tiwala kay Aling Rosalinda. Joaquin, hindi maganda ang ugaling talangka. Yan ang iiwasan mo. Ngayon pa lang, umuunlad ang pagawaan ni Aling Rosalinda. Masarap na siya noon pa. Pero mas lalong sumasarap ngayon. Ewan ko ba? Pero masarap yung ginamit nilang karne. Gustong gusto ng mga kainuman ko. Tio, hindi ka ba nagtataka? Parang sobrang bilis yatang umasenso ng paggawaan ng chicharon ni Aling Rosalinda. Hindi ba sabi mo palagi siyang lugi? Ano naman niya yun? Yung sabi ko nga pwedeng magbago ang tao. Baka natuto na siya sa mga kapalpakan niya sa dati niyang negosyo. Tio, may nakita akong kakaiba sa katayan ng karne. Hindi nga ako makapaniwala. Nakakasama ba sa inyo? Kung hindi naman, ay huwag mo nang pakialaman. Mahirap yan, Joaquin. Wala ka nang ibang mapapasukan na trabaho. Pero Tio, hindi ba ilang patay na nakita sa baryo? Ano namang kaugnayan ng paggawa ng chicharon doon? Uy, Joaquin, huwag mong sabihing... Tio, ikaw na ang nagsabi. Yung sarap ng chicharong yan ay nasa karne mismo na ginagamit. Ganun na nga. Taba at karne ng tao ang nakita ko kanina sa katayan. Ano? Seryoso ka ba? Hindi ako nagloloko, Tio. Oh, Tio, ano nangyari sa inyo? Bakit nasusuka ka? Paano hindi masusuka yan? Sabi mo, sa tao yung nakita mo? Oo. Sigurado po ako nun, Tio. Hindi ako pwede magkamali. Baka si Aling Rosalinda at yung iba pa ron ay mga aswang. Tapos sinasadya nilang haluan ng karne ng tao ang baboy. Hindi ba si Melissa pinagbibintangan din na aswang? Dahil kumakain ng hilaw na karne? Pero Tio, di ba? Hindi naman masama manghinala. Kailangan lang ng patunay kung tama. At paraan din yun para malaman ng totoo. Pero Joaquin, may pakiusap sana ako sa iyo. At sana ay makinig ka. Ano po yun? Huwag ka na munang pumasok sa paggawaan ng chicharon. Dahil ba kapag nahalata nila ako na may alam na, posibleng malagay sa alanganin ang buhay ko? Ganun na nga. Sa sinabi mong yan, hindi mo na malalaman kung sino ang pwede mong maging kakampi. Kaya sana makinig ka sa akin. Wala ba tayong gagawin, Tio? Huwag kang sumuko ng mag-isa. Iisip ako ng paraan kung paano sila mahuli. Huwag ka muna mag-resign. Ako na ang iisip ng dahilan kung bakit hindi ka makakapasok. Magpapaalam ako kay Aling Rosalinda. Sige, Tio. Magtitiwala ako sa inyo. Tandaan mo na marami ka pang pangarap. Marami ka pang aayusin sa sarili mo. Yun ang dahilan kung bakit pumunta ka sa akin, di ba?
Dahil gusto mong isalba ang sarili mo sa mga hindi magagandang nangyayari sa'yo. Kaya nga po, gusto ko pa pong ayusin ang sarili ko. Saka ganun talaga ang mga tao ay may kanya-kanyang halimaw sa loob. Yung halimaw na yon, minsan mahirap siyang paglabanan. Tumango na lang ako sa sinabi ni Tio. Dahil para sa akin, ay totoo nga ito. Ilang araw akong hindi pumasok sa pagawaan, pero nakipag-usap si Tio kay Aling Rosalinda at sinabing may sakit ako. Isang araw, muli kaming pumunta sa kaibigan ni Tio at napansin kong nagkakagulo sa bahay ni na Melissa. Tio, may nagkakagulo doon. Hindi magandang hinala ko. Gusto mo bang punta natin? May mga albularyo doon, oh. Kilala ko yon, si Mang Ben. Isa yan sa bantog na albularyo dito. O Tio, punta natin. Baka kung anong ginagawa nila kay Melissa. Tara, Joaquin. Agad akong sumugod sa bahay ni Melissa at hindi kami nagkamali ng desisyon dahil pagdating doon, naabutan namin ito na nakagapos ang paa at kamay sa sofa habang nilalatigo ng isang albularyo at dinadasalan. Meron ding naghahalo ng insenso at kamangyan sa palanggana na parang inihahanda nila para isaboy sa dalaga. Ano nangyayari dito? Bakit ginaganyan niyo siya? Aswang yung babaeng yan, di ba? Pinatay niya yung anak ng kapitbahay ko kaya nawawala. Dugo ang panyo na lang ang nakita namin. Eh, paano niyo naman nasabi siyang aswang? Nakita niyo ba siya nagpalit ng kanyang anyo? Mawalang galang na po. Pero ginagawa lang nila yan para sa kapakanan ng lahat. Marami na siyang nabiktima dito sa baryo natin. Isa ka sa pasimuno sa lahat ng to. Hindi magkakaganito kung di mo pinagkalat yung nakita mo sa kanya. Hindi talaga ako naniniwalang wala kang gusto sa kanya. Kung ganyan mo siya ipagtanggol. Patitiyuin mo, idadamay mo sa pagbubulag-bulagan. Hindi ako bulag. Kayo ang bulag. Kasi idinidiin niyo ang bintang sa isang taong walang ginawa sa inyo. Kung talagang totoo na siya ang aswang na nanggugulo dito sa baryo, sige, magtaas ng kamay yung may ebidensya, yung may patunay. O di ba wala? Kaya wala kayong karapatang mambintang. May karapatan sila. Kasi nakita nila mismo na kumakain ng hilaw na karne si Melissa. Sa tingin mo ba, gawain nyo ng normal na tao, ha? Bakit? Alam niyo ba ang dahilan? Ang totoong kwento niya kung bakit nagkaganyan siya? Kung hindi, manahimik ka. Kayong lahat! Kailangan pa bang alamin? Malinaw na yung ibig sabihin ng pagkain niya ng hilaw na karne. Isa siyang aswang. Wala nang iba. Isoksok mo yan sa kokote mo. Yun ay kung meron kang utak. Gago ka! Joaquin, tama na! Huwag ka nang umulit pa. Hindi tayo pumunta rito para makipagbasa ka ng bungo. Ang yabang kasi ng lalaki yung tito eh. Ano ba naman kayo? Huwag ninyo kaming pigilan. Kung hindi sa mga babae yan, hindi yan tatablan sa mga pinagkagawa ng mga albularyo. Paanong hindi kami pipigil sa ginagawa niya? Eh, sinasaktan ninyo yung tao eh. Tingnan ninyo yung ginawa ninyo sa katawan niya. Oh, puno ng latay at sugat. Kapag kung anong nangyari dyan, mananagot kayo. Ha? Ikaw ha? Ang dami mong satsap. Sige na, Mang Ben. Ituloy mo na. Itutuloy niyo? Sige! Magpapaputok ako! Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo ha? Ipuputok ito ng ipuputok kapag hindi ninyo itinigil ang ginagawa ninyo! Huwag ninyo siyang pansinin. Ituloy nyo lang yan. Sige! Hindi kayo marunong makinig ha? Ipuputok ito ng ipuputok! Nagsigawan ang mga taong nandoon dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok ni Tio Tuning sa bubong. Nagsilabasan ang mga tao dahil sa takot at saka namin inalis ang nakagapos sa katawan ni Melissa. Pagkatapos magsialisan ang mga tao. Melissa, okay ka lang? Grabe na ang ginagawa ng mga tao sa'yo. Hindi na nila ako tinigilan. Pati nga sa tindahan, hindi na nila ako pinagbibilihan. Wala nang makain ng kapatid ko. Grabe naman ang mga taong yun. Sige, Melissa. Hintayin ko lang ang sahod ko mamaya.
Aabutan kita ng ayos sa kaya ko. Wag na po, nakakahiya po. Huwag ka nang maya. Wala kang trabaho, di ba? Paano mo mabubuhay ang kapatid mo kung sa ganun? Oo nga, Melissa. Huwag ka na mahiya. Isang beses lang ako magbigay sa'yo. Ipapasok kita doon sa trabaho ko. Ako ang manager noon. Kaya hindi ka mapapakialaman ng mga tao doon. Maglilinis ka lang. Talaga po? Oo, lahat ng tao, Melissa, ay may karapatang mabuhay ng malayo sa panghuhusga ng iba. At lahat ng tao dapat ay binibigyan ng pagkakataon. Ang hilig mo lang ay kainin ng mga hilaw na karne, pero hindi mo naman tinatapakan ng ibang tao. Saka kung hindi ka bibigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos, paano mo yan mababago? Nakita kong mangilid-ngilid ang luha ni Melissa sa sinabi niyo ni Tio. Ipinasok nga ni Tio si Melissa sa trabaho niya bilang tagalinis. At naging maayos naman. Isang araw ay naisipan ko siyang dalawin para kumustahin siya. Pero pagdating doon, hindi ko inaasahan ang tagpong maaabutan ko. Bitawan mo ako! Alam mo ba, hindi pa ako nakatikim ng karne ng tao. At gusto kong subukan ngayon. Mukhang magandang daloy ng dugo sa katawan mo. Papatayin kita at pagpipira-pirasuhin kong laman mo. Melissa, wag! Inagaw ko ang hawak na kutsilyo ni Melissa na akmang isasaksak kay Miguel. Pagkatapos ay itinapon ko ito. Nabitawan niya si Miguel kaya naman nakatayo ang lalaki at nagtatakbo palayo. Melissa, ano bang ginawa niya sa'yo? Napuno na ako sa kanya eh. Kasi siyang pasimuno ng lahat ng to. Kung hindi dahil sa paninira niya sa akin sa ibang tao, walang makakaalam sa sikreto ko. At pumunta siya ngayon sa bahay. Binabalak kunin ang kapatid ko para may maipang-blackmail sa akin. Gusto kasi niya na aminin ko sa mga tao na ako ang aswang. Mabuti na lang. Mabilis akong nakakilos. Kaya nakita kong ginagawa niya. At hindi niya nadalang kapatid ko. Papatayin mo siya. Pagkatapos, gagawin mo sa kanya yung ginawa mo sa mga hayop? Hindi ba karapat-dapat sa kanyang patayin dahil sa ginagawa niya? Kapag pinatay mo siya, mas lalo kang paghihinalaan ng mga tao. Kapag pinaghinalaan ka nila, papatayin ka nila. Paano ng kapatid mo? Naisip mo ba yun? Pero sobra-sobra ng ginagawa nila sa akin. Ganyan din ang naranasan ko noon, Melissa. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin. Basta huwag kang papatay. Mas lalo mo lang silang binigyan ng ideya para pag-isipan ka ng hindi maganda. Hindi ko alam, Joaquin. Hindi ko alam. Oh, teka, Melissa. Ang laki ng sugat mo sa binte. Na paano yan? Sabi ni Tio, ligtas ka naman daw dun sa trabaho niya. Pero saan mo nakuha yan? Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Nakakita ko ng manok ng kapitbahay na tuklap ang balahibo. Kinuha ko siya at kinatay. Kaya yun, sinaktan nila ako. At ang ginawa nila, pinaso nila ng kandila ang aking binti. Pagkatapos, nilagyan ng bawang dahil aswang daw ako. Kahit wala namang nangyari sa akin. Hindi pa rin sila naniniwala na tao ako. Pinagbibintangan pa rin nila ako. Hindi ko na masikmura ang mga nababalitaan ko kay Melissa. Malala na ang ginagawa ng mga tao sa kanya. Kinagabihan, meron akong naisipang gawin. Nakita na lang ako ni Tio Tuning na naghahanda. Bawang asin at yung medalyo ni Lola, isinisilid mo dyan sa bag? Pera muna ako ng baril mo, Tio. Ano bang gagawin mo, ha? Huwag sabihin na gagawa ka ng sarili mong paraan para hulihin ang mga aswang. Tio, grabe na ang ginagawa ng mga tao kay Melissa. Joaquin, kabutihang loob ba yan? O nagkakagusto ka doon sa Melisang yon? Hindi ko alam, Tio. Nung una ko pa lang siya nakita, alam ko nang pareho kami. Kahit nung una, hindi ko rin alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Pero habang tumatagal,
Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Yung nararamdaman niya. Yun yung nararamdaman ko noon. Dahil dating preso ako. Sumasama sa mga gang. Lulong sa bisyo. Madali na lang akong pagbintangan ng mga tao. Kahit wala naman silang ebidensya. Naintindihan ko, Joaquin. Siguro, unti-unti ka na nagkakaroon ng kalinawan sa mga bagay-bagay. Anong ibig mong sabihin, Tiyo? Alam mo, kaya ako naging ganito. Ang dami ko ng pinagdaanan. Kagaya mo rin ako nung binata ako eh. Niloko ko yung babaeng nagmahal sa akin. Namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan. Nalulung ako sa droga pero may mga mabuting tao na nagmalasakit sa akin nung panoong gusto ko nang mamatay dahil sa hinahabol na ako ng konsensya ko at wala nang may pakialam sa akin. Kaya pala naging ganyang kakabuting tao, Tiyo. Bakit hindi? Kaya lang naman ako nabuhay ulit dahil sa mga taong nagmalasakit sa akin. Kagaya mo rin ako na sariling magulang itinakwil ako. May nagmabuting loob lang. Kaya ako nakabangon at gusto ko na rin tumulong kagaya nila. Naintindihan ko na, Tiyo. Joaquin, samahan na kita. Tiyo, wag na kaya. Inuubo ka na eh. Tsaka, kanina ko pa napapansin na parang nilalambot ka. Magpahinga na muna kayo. Kaya mo ba? Nag-iisa ka. Delikado. Oo naman, Tiyo. Kayang-kaya ko na. Saka, pinag-aralan ko kung anong gagawin ko. At saka baka nakalimutan mo. Dati na rin akong akyat bahay. Plano ko pa naman na sana ay sa selebrasyon ng birthday ni Aling Rosalinda. Narinig ko kasi na doon sila magse-celebrate sa pagawaan. Ang purpose ko lang naman ngayon, Tiyo, ay makumpirma kung totoo ba yung mga hinala natin. At tapos, tsaka tayo gagawa ng paraan kung paano sila lilipulin. Binatang binata ng pamangking ko. Maayos ka na mag-isip. Ikaw na ang papalit sa akin, ha? Iyo naman, kung makapagsalita ka parang mawawala ka na eh. Masamang damo ka pa naman. Mahaba pa ang buhay mo. Biro lang yung pamangkin. Sige na, galingan mo ha. Patunayan mo sa akin na kaya mong hulihin yung mga yon. Masyado kitang pinaghihipitan noong nakaraan pero ngayon gusto mong umalpas kaya pagbibigyan kita. Basta ba, mag-iingat ka. Oo naman. Ikaw din, Tiyo ha, mag-iingat ka dyan. Saglit lang pala. Oh, eto yung baril. Sa'yo ko na rin naman yan ipapamana eh. Nagsalita ka na naman ng ganyan. Tiyo, ubo lang yan. Di ka pa mamamatay. Ikaw naman, siniseryoso mong masyado. Sige na, balis ka na. At ang makuha mo na agad ang sagot sa hinahanap mo. Mag-iingat po kayo ha. Huwag na kaya akong tumuloy. Parang di ka okay. Nanlalambot ka oh. Ayos lang ako. May isa pa akong baril dito eh. Kapag may dumating na aswang, ako nang bahala. Mas malakas pa nga ako sa iyo eh. Sige na, balis ka na. Sige, Tiyo. Nakangiti pa si Tiyo nang umalis ako kaya parang ayaw ko pa siyang iwan. Pero alam ko namang kaya niya. Sa likod ng pagawaan ako dadaan dahil may guard sa harap. Sinikap kong mabuti na walang makakakita sa akin. Pero pagdating ko doon, ay bigla na lamang may kumalabit sa aking braso. Ay, Diyos ko. Ay, Melissa, ikaw lang pala. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang anong ginagawa dito? Alam mo bang delikado para sa iyong lumabas? Baka mamaya niyan, makita ka na naman ng kung sinong kabaryo natin. Tapos pagkamalang ka na namang aswang. Ayun nga ang dahilan kung bakit ako nandito eh. Para matigil na yung pambibintang nila. Eh ikaw, bakit ka narito? Sa pagkakaalam ko nga hindi ka na pumapasok sa pagawaan eh. May hinala ako na may kinalaman ng pagawaan ni Aling Rosalinda sa mga aswang. At kailangan kong makumpirma yun bago namin sila lipulin ni Tiyo. Eh ako naman ang biktima dito, di ba? Magpapakabayani ka para saan? Para sa ating lahat. Una sa'yo. Pangalawa kay Tiyo. At pangatlo, sa lahat ng mga taga-baryo. Kapag hindi nawala mga aswang sa lugar na to, lahat tayo dito magiging biktima.
Ikaw, dapat nasa bahay ka na lang eh. Ako nang bahala dito. Hindi pwede. Kaya ako pumunta rito kasi ako mismong mag-iimbestiga. Ipagtatanggol ko ang sarili ko sa kanila. Dahil alam ko na hindi ako yung sinasabi nila. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Melissa dahil parang natamaan ako. Wala pa kasi akong ginagawa sa sarili ko. Sa pagkakataong yun, nagkasundo kami na magkasamang mag-iimbestiga. Magkasabay kaming lumiban sa bakod ni Melissa. Maingat, marahan at maliksi. Sinigurado namin na walang makakakita sa amin. May mga tao sa loob ng pagawaan dahil sa gabi, dinadala ang mga bagong katay na karne na ginagamit sa chicharon. Joaquin, saan tayo? Sa bubong, Ano? Baka makita tayo ng mga nasa labas. may lagusan dun sa bubong at kasya dun ng 2 tao. Kapag pumasok ka dun, para kang nasa isang maliit na silid. May siwang na kung saan makikita mo na agad sa ibaba yung katayan. Minsan na akong inaya ni Miguel na magyosi dun, kaya alam ko. Okay, sige. Tara na. Marahan naming inakyat ang bubong. Nag-ingat kami na baka may makakita at mabuti naman kasi maayos kaming nakaakyat nang walang nakahuli. Pagkatapos ay pumasok kami sa maliit na lagusan at pilit na pinagkasya ang sarili tsaka kami sumilip sa maliit na siwang. Nakita namin ang katayan ng karne at nagulat kami pagkakita sa buo pang katawan ng tao. Totoo nga. Huwag ka maingay. Mag-obserba lang tayo. Tiba-tiba talaga tayo ngayon, Miguel. Noong hindi nyo pa nasusubukan ng karne ng tao, mahina ang bintahan. Pero simula ng subukan ninyo, halos wala na tayong pahinga dito. Kaya nga eh, hindi ako makapaniwala na umaasenso na talaga ako. Basta't ang usapan natin, ha? Walang laglagan. Oo naman, madam. Walang problema. Sige na. Bilisan nyo ng trabaho dyan at mamaya may mga darating pang karne ng tao. Mabibilis sa trabaho ang mga aswang natin. Kaya dapat bilisan nyo rin. Sabi ko na nga ba eh, may kinalaman si Aling Rosalinda sa lahat ng to. Kaya pala biglang dumami ang benta ng chicharon niya dahil sa kaninang tao. Melissa, tingnan mo. Kumpirmadong kasabot ni Aling Rosalinda ang mga aswang. Yung iba sa kanila ay nagbabago ng anyo. Pero bakit kaya kailangan pang gumamit ng tao para sumarap ang chicharon? Tingnan mo sa bandang yon, Joaquin. Maraming iba't ibang klase ng pampalasa. Oh, Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nakakabawi si Madam sa mga mamahalin at di kalidad na pampalasa. Kasi nabibili lang niya ng murang karne ng tao. Nakakatipid siya sa karne ng baboy. oo, pero hinahaluan pa rin naman siya ng karne ng baboy para hindi mawala yung original na lasa ng chicharon. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Nasagot na rin ang mga tanong ko. Hihingi ako ng tulong sa mga manunugis kung paano natin sila malilipol. Umalis na tayo, Joaquin. Oo, tara na. Dahan-dahan lang sa pagbaba. Oo. May pag-iingat at marahan kaming bumaba sa bubong. Sinisikap na hindi kami mahuhuli. Pagkarating namin sa lupa ay mabilis kaming tumakbo palayo. Hindi pa kami gaanong nakakalayo nang maramdaman namin ang mga angil at yapak ng nilalang malapit sa aming kinaroroonan. Melissa, ihanda mong sarili mo. Kahit pat tumakbo tayo, maaabutan tayo ng mga nilalang na yun. Oo, Joaquin. Talasan mo mabuti ang pandinig at pakiramdam mo. Malapit na siya, Melissa. Gaya ng inaasahan, lumundag ang nilalang sa aming kinaroroonan. Napasigaw si Melissa sa sobrang gulat. Agad kong inihanda ang baril at pinaputukan ang nilalang. Pero mabilis itong nakailag. Dinambahan nito si Melissa kaya natumba ang dalaga. Joaquin! Ako nang bahala! Mamatay ka ng aswang ka! Nabitawan nga ng aswang si Melissa. Hindi naman siya halos tamaan ng bala sa sobrang galing umilag. Hanggang sa naubos na ang bala ng aking baril. Inihanda ko ng iba pang mga pangontra, ang asin at insenso. Pero bago pa ito maisaboy sa aswang, nauna na siyang dumamba
at sumakmal sa akin. Anong gagawin ko? Ito kahoy. Yeah! Dahil pinaghahampas ni Melissa ang aswang, nakaisip ako ng magandang paraan. Hindi pa rin kasi ako nito binibitawan. Dahan-dahang binutas ang aking kuko ang hawak kong asin at insenso na nakaplastik. Pagkatapos ay isinaboy ko ito sa mukha ng nilalang at nakaalis siya sa ibabaw ko. Joaquin, anong ginawa mo? Sinabuyan ko ng asin at insenso. Tumakbo na tayo! Tara! Kumapit ka sa kamay ko, Melissa! Mahigpit na kumapit sa kamay ko si Melissa. Pero nang akmang tatakbo na kami, hindi siya makagalaw dahil may humawak sa kanyang binti. Paglingon namin ay nakita namin ang nangingisay na aswang. Joaquin, sandali! Ako ito, si Mando! Mando? Yung matanda sa kanto yung nanay ko. Siya lang ang tumanggap sa akin kahit naging kriminal ako. Pasuyo, pasabi, uminom siya ng gamot. Ikaw ang sumugod sa amin tapos ngayon bigla kang makikisuyo? Trabaho lang. Alam ko may nalalaman na kayo. Pero natalo din niyo ako. Joaquin, kapalit nun, sasabihin ko ang totoo. Ano yun? Yung tiyo mo, siya na ang nasa listahan ni Madam ngayon. Tuluyan nang nalagutan ng hininga ang aswang. Pero ako, parang ginapangan ng malamig na yelo ang buong katawan at natuliro ako sa nalaman. Bigla naman akong napatakbo at sinundan na lang si Melissa. Pagdating doon, ay naabutan ko ang mga aswang na isinisilid sa sako ang aking walang buhay na tiyo tuning. Pinulot ko sa sahig ang nakakalat niyang baril at paulit-ulit na pinaulanan ng bala ang mga aswang. Ah! Mamatay ka ng aswang ka! Joaquin! Ay, Diyos ko! Napatay ko ang aswang at nangangatal ang katawan ko na nilapitan si Tiyo Tuning. Nagbabaka sakali pa akong buhay siya, kaya tinignan ko ang kanyang pulso. Pero wala na talaga. Wala na si Tiyo. Tiyo naman! Tiyo! Tiyo! Uy! Tiyo, hindi ka sa ganito mamamatay. Matapang ka, di ba? Malakas ka. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ang lubaban. Joaquin! Tiyo! Melissa, hindi ito dapat ganito. Oo, Joaquin! Tiyo, hindi ito dapat. Papatayin ko kayong mga aswang kayo. Lilipulin ko kayong lahat. Magiganti ako sa ginawa niyo sa tiyo ko! Dahil sa pagkamatay ni Tiyo, pinagplanuhan kong mabuti ang paghihiganti sa mga aswang. Nag-espiya ako at nagpaturo sa mga magagaling na manunugis ng iba't ibang pangontra at orasyon. Gagawin ko ang aking plano sa mismong selebrasyon ng birthday ni Aling Rosalinda. Joaquin, handa ka na pa. Handang-handa na. Anong mga nalaman mo sa pag-iispiya mo? 2 beses na magse-celebrate ng birthday si Aling Rosalinda. Sa tanghali at saka sa gabi. Sa tanghali niya kasama yung mga tao. At sa gabi naman, yung mga aswang. Sa gabi natin gagawin ang plano. Tama yung naisip mo. Sigurado ako na mauubos natin ang mga aswang sa gagawin natin. Kahit pala hindi ako umalis ng gabing yun, di ko pa rin mapoprotektahan si Tiyo. Kasi minamanipulan ng aswang ang kasama ng kanilang bibiktimahin para malaman ang kanilang gagawin. Kagaya nung nakausap ko, bago nawala ang kanyang asawa, ay bigla siyang nawala sa wisyo. May orasyon ng mga aswang sa pamamagitan ng pasang hangin. Kaya pala, Talagang oras na ni Tiyo at kailangan ko na sigurong tanggapin yon. Kahit masakit. Kaya siguro parang nagpapaalam na siya sa akin nun. Nararamdaman na siguro niyang mawawala siya.
Kahit anong gawin ko, hindi ko mapipigilan yun. Basta tuparin mo yung sinabi ng tiyo mo na ikaw ang kapalit niya. Dating pariwara na nagbago ang buhay. Tama. Tara na, Melissa. Dinala na namin ang mga gagamitin at pumunta kami sa likod ng pagawaan. Pinaakyat ko si Melissa sa taas at ako naman ay nagsindi ng apoy gamit ang mga palapa para mabilis masunog. Nilagyan ko ito ng maraming bawang, asin, insenso, kamangyan at mga bugok na itlog. Sinabi ko rin ang mga orasyon na itinuro sa akin ng albularyo at manunugis. Umabot ang usok sa loob. At sa kalagitnaan pa lang ng aking pagriritwal ay narinig ko ang sigawan. Joaquin, nagkakagulo na sila. Tumatalab ng ritual. Talaga? Si Madam, hindi niya alam ang gagawin niya. Nanghihina na ba sila? Oo. Pasasabugin na ba natin ang lugar na to? Huwag muna. Kailangan kong puntahan si Aling Rosalinda. Pero bakit ba? Ipapamukha ako sa kanya kung anong ginawa niya. Sige, pero mag-iingat ka ha. Pumasok ako sa loob ng pagawaan para hanapin si Aling Rosalinda. Pagdating doon ay nakita kong nangingisay na ang mga aswang at ang ilan sa kanila ay namatay na. Nakita ko ang ginang na pabalik-balik at hindi alam ang gagawin. Nilapitan ko siya at hinablot, saka tinutukan ng baril. Joaquin, Walang hiya ka! Napakasama mo! ikaw ba ang may gawa sa lahat ng ito? At ano pa? Inatay mo ang tiyo ko! Inatay mo ang mga tao dito sa baryo! Pasensya na, Joaquin. Pero alam mo naman ang pinagdaanan ko, hindi ba? Lahat ng negosyo ko ay nalugi. Pero bakit kailangan mo pang idamay ang mga kapwa mo tao, ha? Masahol ka pa sa demonyo! Dahil kay Melissa. Dahil sa kanya. Muntik na namang malugi ang negosyo ko. Dahil sa kumalat na balita tungkol sa kakaiba niyang hilig. Alam mo naman ang nangyari sa akin noon. Nakwento ko ng pinagdaanan ko. Hindi ako nakapagtapos dahil sa hirap ng buhay. Naging staffa, akyat bahay at kung ano-ano pa. Ngayon lang ako magsisimula. Pero minamalas din. Nalulugi. Ito pa lang ang pag-asa ko. Ito pagawaan ng chicharon. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit kailangan mong idamay ang ibang tao? Hindi ko naman alam na aswang pala ang iba sa mga tauhan ko. Matagal na pala nilang ginagawang chicharon ng mga biktima nila. At tinuruan nila ako ng teknik. Mas masarap ang lasa kapag tao. Ibinenta nila yun sa akin sa napakamurang halaga. At nakatipid ako sa karne ng baboy. Kaya nakabili ako ng mamahali na sadyang masarap na pampalasa. Kita mo naman, hindi ba? Dumoble ang kita ko. Hindi naman yun puro. May halo pa rin karne ng baboy. Pero may listahan kayo ng mga bibiktimahin at kasama na doon si Tiyo. Sa'yo nang usapan namin eh. Sumunod lang ako sa kanila. Kasi silang nagde-deliver. Grabe, nagawa mong pumatay ng kapwa mo tao para lang umagat ang negosyo mo. Akala ko ba mapagmalasakit ka? Bakit? Desperado na ako. May kanser ang tatay ko. At ang dalawa kong anak ay parehas special child. Wala akong asawa. Walang tutulong sa akin. Lumalaki ang mga anak ko. Kaya kailangang umunlad ako sa negosyo para hindi sila maging kawawa. Ang kriminal na kagaya ko'y wala ng pag-asa, Joaquin. Kaya ko ito nagawa. Kasi hindi ko na rin alam. Nangako naman ang mga aswang sa akin na hindi nila ako hahayaang mahuli. Nagkakamali ka. Walang katotohanan na hindi nabubunyag. Alam mo ba ang resulta ng ginawa mo, ha? Maraming namatayan at may isang taong sumalo ng lahat ng sisi. Lahat ng pang-aabuso naranasan niya dahil sa ginawa mo. Ngayon, ikaw naman ang tutuluyan ko! Hindi ako makahinga. Aling Rosalinda! Si Miguel. Siyang may pakana. Wala siya rito. Tuluyan nang natumba si Aling Rosalinda dahil inabot siya ng atake sa puso. Ako naman ay saglit na naistatwa. Malinaw na sa akin ang lahat.
Si Miguel ang may pakana sa lahat ng nangyayari. Napatakbo ko ng mabilis palabas sa pagawaan at nakita ko ang aswang na sinasaktan si Melissa. Sigurado ko na siya si Miguel dahil sa isinisigaw ni Melissa. Miguel! Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! Ah! Ikaw ang mamatay! Ah! Nang manghina ang aswang dahil sa tama ng bala ay umibabaw ako sa kanya at sinakal siya. Walang hiya ka! Ikaw may kagagawa ng lahat ng to! Namatay ang mga tao sa baryo! Namatay si Tio! At ginamit mo pa si Melissa para pagtakpan ang ginagawa mo! Feeling bayani ka ngayon, ha? Kung hindi ko to gagawin, uubusin ninyo ang mga tao sa baryo! Bakit hindi? Ang mga taga rito ang pumatay sa mga magulang ko! Silang lahat! Bata pa ako noon at may lahi talaga kaming aswang. Pero hindi kami nananakit ang tao. Masyado mapangusga ang mga nakatira dito. Pinatay nila ang mga magulang ko. Kaya nag-ipon ako ng mga kasama. Niyanggaw ko sila. Kagaya mo rin sila. Mga dating preso na napadpad dito. Nagplano kami na ubusin ang mga nakatira sa barin ito. At swerte kami. Kasi nagtayo ng paggawa ng chicharon si Aling Rosalinda. May magagamit kami. At swerte ulit kasi dumating si Melissa. Siya ang naging tagasalo ng kasalanan namin! Walang hiya ka! Huwag ka magkunwari dahil sa loob mo! May nabubuhay ding halimaw! Nagulat na lang ako nang inagaw ni Miguel ang hawak kong baril. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang binaril ang sarili. Wala na ang mga aswang. Wala na silang lahat. Pinasabog namin ni Melissa ang lugar na yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagdesisyon kami na umalis na sa lugar na yon. Pero bago yon, binisita namin ang ina ni Mando at mabuti na lang, inalagaan siya ng kanyang apo. Binili na namin itong mabuti at binigyan ng kaunting tulong. Pagkabalik ko sa bayan, pinatunayan ko sa mga taong nambintang sa akin na wala akong kasalanan at humanap ako ng mga ebidensya para makasuhan ang gang na nagdiin sa akin sa isang krimen na hindi ko naman ginawa. Sinikap namin ni Melissa na magbagong buhay at makalipas ang 5 taon. Joaquin, Akalain mo naman, nauwi kami sa pagmamahalan at sa kasalukuyan ay meron na kaming 3 anak. Lahat ay dalaga at binata na. Sa kwento kong ito, ang masasabi ko lang, ang totoong halimaw ay hindi ang mga aswang. Ang halimaw ay ang mga nasa loob ng puso ng tao. At ito ay walang iba kundi ang pait ng nakaraan. Si Aling Rosalinda kaya kumagat siya sa patibong ng mga aswang ay dahil sa desperasyon. Gusto niyang patuloy na kumita ng pera para sa tatay niyang may sakit at mga anak niyang walang kakayahan. Dati siyang preso, kaya naman wala siyang pag-asa kung hindi siya magtatayo ng sariling negosyo sa isang liblib na baryo. Si Miguel, naghigante dahil nawala ng magulang. Napuno ng galit. Si Melissa naman,
Natutong kumain ng hilaw na karne dahil sa pang-aabuso ng mga magulang niya. Nahubog ng nakaraan ang kanilang buhay. Pero ibahin natin si Tio Tuning. Lalo siyang naging mapagmalasakit sa iba sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Siguro ang aral ng Diyos kaya dinala ko sa baryong yun ay para malaman ko kung alin ang landas na dapat kong tularan. At mas pinili ko si Tio Tuning na kabutihan ang itinanim sa puso kahit masama ang nakaraan. At gaya ni Melissa na nagpakatatag para patunayan sa mga tao na mali ang hinala nila, ay kaya pang bumangon muli. Kung mapapansin natin, lahat ng masamang nakaraan namin ay dahil sa mapanghusga at malupit na lipunan. Pati na rin sa pabaya at abusadong magulang. Piliin natin ang maging mabuti dahil ang ginagawa natin ay humuhubog sa puso ng iba. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Joaquin. Sa mga tagapakinig, sinong karakter sa kwento ang pinaka nakarelate kayo? Paki-comment naman ang sagot nyo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po.